na gusto mo na ngayon talagang mag-invest, no, na meron kang gustong, meron akong bagong gustong paglaanan ng pera ngayong 2025. At kasama rin sa ating mga gustong simulan, gusto natin yung spiritual disciplines sa buhay natin. No, ano ba yung mga spiritual discipline na yon? Usually yung prayer life natin, gusto nating umayos sa Lord, yung ating worship, yung ating fellowship, yung ating discipleship. Kaya di ba nagsimula tayo ng worship festival? Kasi gusto natin na maayos lahat. No, maayos nating masisimulan yung mga bagay ngayong 2025. Sabi natin, kailangan nating magsimula upang maging tuloy-tuloy ang ating paggalaw at aksyon sa itinakdang layunin ng Diyos sa ating buhay ngayong taon. Kung gusto mong may mangyari sa iyong buhay ngayong taon, kailangan mong magsimula. Hindi pwedeng sabihin mo, gusto ko nang pumayat, gusto ko nang mag-diet. Pero hindi ka pa rin nagsisimula. No? Gusto ko nang mag-gym, pero nandun ka pa rin sa bahay, hindi ka nag-e-enroll. The key is that we need to start. We need to step forward. No? Kailangan mong humakbang pasulong para masimulan yung mga bagay na gusto mong gawin at yung mga bagay na pinapagawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Alam niyo po, nung tumungtong yung 2025, nag-release ng article yung Philippine Star. Nadagdagan na pala ng bagong generation ngayon. No? Ang tawag sa kanila, next slide please, Generation Beta. Generation Beta. Nung tinignan ko, ang dami ng ang dami na palang generation. Si Enrile, greatest generation, no? Lahat ng generation nandyan pa siya, no? Parang ang dami na palang generation. Nakapag-iisipin mo, saan ba akong generation nakapaloob dito sa generation na to? So, nakikita niyo po ba yung sarili niyo kung saan generation kayo diyan? Yan, ako sa millennial. Yes, millennial. 1980 hanggang 1994. So, hindi ko alam kung merong greatest generation sa atin, kung meron pa po bang umabot sa greatest generation dito? Mukhang wala na, no? So at least baka dun sa mga builders, no? Mga builders generation. Ngayon, madalas this year, no? Kasi nga ang dami ng klaseng generation, no? Mamaya tatanungin kayo ng mga kasama nyo sa trabaho, di ba? Mga kaibigan nyo, anong generation ka? Bilang Kristiyano, paano kaya natin sasagutin yon? Alam nyo po, ang magandang sagot dyan sa Deuteronomy chapter 7, verse 9. So basahin nga natin ng sabay-sabay. Sabi dyan, isipin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ay isang Diyos. Matapat siya at tinutupad niya ang kanyang kasunduan hanggang sa mga salinlahi ng mga nagmamahal sa kanya at sumusunod sa kanyang utos. Ibig sabihin lang yan, mga kapatid, ang ating Panginoon, tapat siya sa lahat ng henerasyon. Kahit anong generation ka pa, kahit saan ka pang generation nandoon, magiging tapat ang Panginoon, maging sa salinlahi. Kaya pag may nagtanong sa inyo, anong generation ka, dapat ang sagot mo ito. Dapat ang sagot mo, nandun ako sa blessed generation. Amen po ba? Ang hirap tandaan. Kung titignan nyo yung mga picture natin dyan, sige nga, i-identify nyo kung anong mga generation nyo nandyan. Baka magkakalituhan talaga tayo. Pero pag tinanong ka, anong generation ka, kapatid? I belong to a blessed generation. Kasi yung Diyos ko, tapat at mabuti sa akin, magpakailanman. Amen? Palakpan po natin ang ating Panginoon. No, kaya sa pag 2025, dahil nga may mga bagong generation, ano isasagot nyo? Anong generation ka? Nandun ka sa blessed generation. Nandun tayo sa blessed generation. Kaya ang sabi natin, ang pinagpalang henerasyon ng Diyos ay may kahandaan sa pagtakbo sa kanyang layunin. If you're claiming to be in that blessed generation, dapat daw prepared tayo.
Dapat prepared ka na tumakbo ka sa kanyang layunin at walang humpay na pagsunod sa kanyang kalooban. Dapat ready ka na tumakbo sa pinapagawa ni Lord sa iyo ngayong taon. Dapat ready ka na sumunod sa kanyang utos. No? Katulad nung sinabi ng speaker natin last night, di ba sabi natin, there will always be blessing in obedience. No? Kaya tayo sasabihin natin, tayo ay blessed generation kasi yung generation natin, ito yung generation na susunod sa ating Panginoon. Ito yung generation na handa pag sinabi ni Lord, go, we will say, I will go. Amen po ba? Kaya today, this morning, ang unang topic natin, sabi natin dyan, handa, ihanda, takbo. No? Medyo ano yung Tagalog, pero sa English niyan, ready, get set, go. Iyan yung sinasabi kapag magsisimula yung isang marathon o yung mga takbuhan. Nagusto natin, no, this year, as we said na yung year natin will be a relentless momentum. Gusto natin, handa tayong tumakbo. Na kapag sinabi ni Lord, ready, pag sinabi kasing ready, ano yun po yung ready, set, get set, go? Ito yung preparation, no? Yung alam ng mga players, no? Kalimbawang ito yung starting line. Kapag sinabi mong ready, alam na ng katawan ng player, kapag narinig yung ready, maghahanda niya yung katawan niya. Tapos get set, i-build niya yung mga muscles niya, ihanda niya. At kapag sinabi ng go, doon na siya tatakbo. Tama po ba? Kapag hindi mo naiintindihan yun, kapag ready pa lang, tumakbo ka na, baka ma-disqualified ka. Tama po ba? Kapag get set pa lang, tumakbo ka na, baka madapa ka. Di ba? Pero kapag go, hindi ka pa tumakbo, maiiwan ka naman. Amen po ba? Gusto natin walang maiiwan ngayong 2025. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, walang maiiwan. Sabay tayong tatakbo. Amen. No, palapangan pa natin ang ating Panginoon, no? Walang maiiwan, no? Dapat kasama natin 'yan hanggang marating natin yung 2026, hanggang marating natin o hanggang dumating si Lord, kasama mo pa rin yung katabi mo. Amen, no? Parang napaisip yung katabi mo, no? Hanggang dumating si Lord, ito yung kasama ko. No, gusto natin makasama natin yung bawat kapatiran natin hanggang dumating si Lord. We will finish strong. No? Kung we finish strong this 2024, alam natin, we will start strong this 2025 at sa marami pang taon na susunod, no? Magiging malakas tayo at magpapatuloy tayo sa ating pagsamba, pag-worship sa ating Panginoon. Now, yung ating main verse kanina, nabasa natin sa 1 Corinthians, hinati natin yun into 4. So kaya meron tayong 4 weeks, no? Ihimayin natin yung main verse natin kanina. So this morning, ang ating series verse this morning, pupuntahan natin yung unang verse, no, nung sa 1 Corinthians. Sabi diyan, hindi ba ninyo nalalaman na sa paligsahan, sa pagtakbo, ang lahat ng tumatakbo, ngunit isa ang nagkakamit ng gantimpala. Kung gayon, pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang makamit ang gantimpala. Alam niyo po, sa maraming pagkakataon sa letter ni Pablo, si Paul po ang nagsulat ng Corinthians at pinadala niya to sa mga tao sa Corinto. Sa maraming pagkakataon sa letters ni Pablo, usually gumagamit siya ng metaphor ng isang athlete. No, madalas yan. May maraming pagkakataon na gagamitin ni Pablo yung illustration ng isang atleta, no, para magpahayag at maiparating yung salita ng ating Panginoon. Now, bakit nga ba ginagamit ni Pablo yung tungkol sa mga atleta? Usually po, way back in those times, no, meron silang tinatawag na Isthmian Games, no? Isthmian, no? Yan po, makikita niyo diyan, Isthmian Games. So yung Isthmian po is a place near Corinth, no? Nasa labas lang siya ng Corinto. So makita niyo sa mapa, yung Isthmia, ayun po siya, yung ang Corinth, yan po Asian Corinth, no? So just outside the town ng Corinth, nandun yung Isthmia. So every 2 years, nagkakaroon ng Isthmian Games. Ang katumbas niya, yung Olympics. No, yung Olympics dati. Kasi dati, yung mga Greece, doon nanggaling yung Olympics eh. Now, di ba nandun sila sa mga Romans, no, Roman country sila. Meron silang counterpart, ang tawag nun, Isthmian Games. Every 2 years, no? Every 2 years, no? Basta lahat ng mga manlalaro, sumasali sila doon. Pero hindi lang basta-basta
for the purpose of recreation. Usually, lahat ng sumasali dyan may sapat na pagsasanay, may sapat na kahandaan. No, hindi basta-basta pwedeng punta, uy, sasali ako dyan. Parang gusto kong, parang hindi siya ordinary fun run. Di ba po, di ba pag fun run, anyone can join eh. Di ba? Pero dito sa Isthmian Games, lahat yan dapat nakapag-train ka na. At least nakapag-train ka ng 10 to 12 months or a year para makasali ka sa Isthmian Games. Now, bakit ginagamit to ni Pablo bilang illustration? Kasi makikita natin yung perseverance. Naalala nyo yung ano ni Bishop Manny, no? Perseverance and endurance. Makikita yon sa isang player. Ang lahat ng player merong perseverance, may endurance, kaya nagagawa nila na mapagtagumpayan yung mga laro na ginagampanan nila. Gayon din sa ating buhay pananampalataya. Nang sabi natin, ang ating takbuhin sa pananampalataya ay nangangailangan ng kaliwanagan, determinasyon at dedikasyon sa natatanging landas na inilaan ng Diyos para sa atin. Sino po naniniwala dito na 2025, maraming gagawin si Lord sa buhay nyo? Amen. Tama po ba? Maraming pagpapalang ibibigay si Lord sa atin this year. Amen po ba? Marami din siyang breakthroughs na ibibigay sa atin this year. Parang umunti ng umunti ah. And we can also expect that this 25, marami ring opposition. Tandaan nyo, kapag maraming gagawin sa iyo si Lord, maraming gagawin si Lord sa buhay mo, it also follows na maraming opposition, na maraming hahadlang. Pero dahil nga nasa atin ng Diyos, alam natin, magtatagumpay pa rin tayo. Basta, wag lamang tayong susuko. Tama po ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, wag kang susuko. Amen, no? Marami tayong gagawin ngayong taon, pero sa kabila ng mga gagawin ni Lord, alam natin, dapat ihanda natin ng ating sarili na marami rin tayong mga oposisyon, marami tayong struggles na kailangang harapin. Kaya yun yung gusto natin, kailangan handa tayo. Hindi lang ito buhay na puro sarap. Tama ba? Ang buhay natin hindi puro sarap. Pag na-kay Lord ka nga, di ba? Sabi nga, di ba, we are crucified with Christ. So, ibig sabihin nun, kung paano na-persecute ang ating Panginoon, kung paano siya nahirapan, kung paano siya kinutya, kung paano siya ipinahiya, mararanasan mo rin yon bilang tagasunod niya. Pero ang sabi ng ating Panginoon sa Biblia, kapag ikaw ay nanatili, ibibigay ko sa iyo yung korona. Ibibigay ko sa iyo yung tagumpay. Kaya dapat lahat tayo manatili ngayong 2025. Amen po ba? Lahat po ba tayo mananatili? Amen. No? Sabi natin, ang karera ay hindi nagsisimula sa araw ng kompetisyon. Ang karera ay hindi nagsisimula sa araw ng kompetisyon, kundi sa paghahanda upang mabuo at mapanatili ang tuloy-tuloy na aksyon o pagsulong. Yun yung momentum ng isip at lakas ng katawan para sa paligsahan. So yung mga manlalaro, no, yung mga players, hindi nagsisimula yung race nila kapag nandun na sila sa competition. On the day of competition, hindi doon nagsisimula yung race nila. Alam mo kung kailan po nagsisimula? Sa araw na sila ay naghahanda. No? Yung mga pinagdaanan natin nung 2024, sabi ko nga, di ba, hindi lang puro saya nakaranas tayong lumuha nung 2024, nakaranas mabigo nung 2024, nakaranas kang masaktan nung 2024. Naranasan nating mabetray noong 2024. All those things, no, iniloob ng Panginoon, pinahintulot ng ating Panginoon para ihanda ka ngayong 2025. Kasi nga po, may malaking bagay siyang gagawin sa ating mga buhay. Amen po ba? Ngayong 2025, inihanda ka na ng ating Panginoon. Tignan mo yung katabi mo, handang-handa na yan. Amen? Handang-handa ng matulog. Pastor, puyat ako. Natulog pala, no? Handang-handa ng matulog. Maraming bakanting upuan, nakakaya naman. Pwede kang humiga. Di ba? Handa na tayo. Lahat ng mga bagay na naranasan natin noong 2024, paghahanda yun ni Lord sa mas malaki pang bagay na ibibigay niya sa iyo.
Amen po. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Sabi natin, ang ating pananalig at malalim na relasyon sa Diyos ay magsisilbing kahandaan sa walang humpay na pagsulong para sa kanyang layunin sa ating mga buhay. No? Sabi po ni John Maxwell, no, you will never change your life until you change something you do daily. No? Meron ka bang gustong mabago ngayong taon, dapat baguhin mo din yung mga bagay na ginagawa mo. Sabi diyan, the secret of your success is found in your daily routine. Meron lang yung dalawang C, consistency and commitment. Consistent ka ba sa ginagawa mo? Committed ka ba sa ginagawa mo? Kung gusto mong talagang pagpalain ka ni Lord ngayong taong 2025, dapat nandun lagi yung consistency mo, dapat nandun lagi ang commitment mo. No? Especially, halimbawa, every Sunday, no? Hindi pwedeng para kang kabuti na kapag umuulan, nawawala ka na, konting ambon lang, di ba? Hindi na nag-church. Kasi ano yung dahilan ba, kapatid? Nangamusta tayo, kapatid? Wala ka po nung Sunday. Pastor, umambon po kasi. Di ba? Dapat this year, no, kahit bagyo, Lord, sige, magsiserve ako sa iyo. Magpe-praise ako sa iyo. No? Gusto natin nandun yung consistency at nandun yung commitment natin. Na pwede ba nating ibigay ngayong taon yan? Lord, gusto ko ibigay yung buhay ko sa iyo ngayong taon. Alam ko may mga pagkukulang tayo nung 2024. No? Sino ba yung sabi natin na maging perfect ka talaga nung 2024? Sino po? Pakitaas ang kamay. Wala namang perfect, no? No? Kasi pag may perfect, naku, pauwiin na natin, no? No? Wala namang naging perfecto sa atin noong 2024. Tama po ba? May mga pagkukulang pa rin tayong nagawa noong 2024. Pero 2024 na yon, nakalipas na yon. So this 2025, yung mga bagay na hindi natin nagawa para sa Panginoon, pwede bang sabihin natin kay Lord, Lord, gusto ko this 2025, no? Nandun yung walang humpay na pagsulong ko para maglingkod, para magpuri sa'yo. Walang makakapigil sa akin. Lord, ready na ako. Pwede bang sabihin ngayon kay Lord, Lord, ready na ako. Matulog. Naku, mukhang talagang mga inaantok pa, no? Baka ready nang matulog. Ready na tayo, no? Dapat ganon. Nandun lagi yung kahandaan natin para sa mga bagay na ipapagawa ni Lord. Alam nyo, si Lord, wala namang problema sa kanya eh. Kaya niyang ibuhos ang pagpapala ngayong umagang ito. Tama po ba? Sa bawat isa dito, kayang-kaya ni Lord na punuin tayo ng pagpapala, ng kayamanan, lahat ng pwede mong asahan, pwedeng ibigay ni Lord. Ang tanong, handa ka ba? Handa ba tayo na sapuhin yung pagpapala? Handa ba yung sisidlan mo na sapuhin yung pagpapala ni Lord? Kasi kung handa, kung hindi ka handa, hindi rin ibibigay ni Lord. Kasi masasayang yung pagpapala. Masasayang yung mga bagay na ihinda ni Lord kung ikaw mismo na bibigyan niya, hindi ka pa ready. So tanungin mo yung katabi mo, ready ka na ba? Yan, amen. No? Hindi matatapos ang service na to, ibibigay ni Lord yung hinihingi nating pagpapala. Amen po, palapakan po natin ang ating Panginoon. Sabi natin, mahirap man sa simula, ang ating desisyon na magpatuloy bawat araw ay magbubunga ng mabuti agit pa sa ating inaasahan. Katulad sa pagtakbo, ang pinakamahirap yung simula. Sabi nila, ang first step is always the hardest. Di ba? Pag sa mga ano yan, always the first step is the hardest. No, sa lahat ng gusto nating gawin, pagda-diet man yan, pag-gym man yan, pag-i-invest o pag-iipon man yan, pagbabasa man ng Bible yan, di ba? The first step or the first action is the hardest. Is always the hardest. Pero ang sabi natin, kapag hindi mo pala sinukuan, kapag nagpatuloy ka, you will harvest the fruit of your labor. Katulad din ng sinabi ng speaker natin, kapag nagtanim ka, meron kang aanihin. Kaya this year, no, ngayon pa lang na January, dapat nagtatanim na tayo. Ano ba yung mga bagay na tinatanim mo, kapatid? Ano ba yung mga bagay na sinisimulan mo la so that sa buong 2025, alam mo na magkakaroon ka ng harvest? Nag-iipon ka ba? Nagpe-pray ka ba? Nagtatanim ka ba ng pagmamahal? Usually, kung ano yung tananim mo, yun yung aanihin mo, di ba?
Kung gusto mong umani ng pagmamahal, kailangan mong magtanim ng pagmamahal. Kung gusto mo ng pagkalinga, kailangan mo magtanim ng pagkalinga sa mga kapwa natin. At higit sa lahat, kung gusto natin ng umaagos na pagpapala, kailangan nating magtanim sa kaharian ng ating Panginoon. Kasi sabi nga po natin, si Lord din yung magpo-provide, si Lord din yung magpupuno ng ating mga pangangailangan ngayong taon. Sabi sa Zacarias chapter 4 verse 10, sinong humamak sa araw ng maliliit na bagay? So wag nating hamakin yung mga small steps. Usually, sa mga maliliit na gawain, doon naman nagsisimula. No? Ibig sabihin niyan, sino po ba yung kilala yung mga successful businessman? Sina Henry C., sila Lucio Tan. Hindi naman sila nagsimula na malaki na agad. Di ba? Nagsimula sila sa maliit. Meron silang ginawa, meron silang sinimulan. Tignan mo yung katabi mo, mamaya na yung next billionaire ng Faithworks Christian Church. Tama po ba? Kasi may sinisimulan na yan ngayong araw pa lang. At sinimulan mo yon sa pagpupuri ngayong Sunday. Kaya ibibigay ni Lord yung pagpapalang nararapat at para lamang sa iyo. Amen po? Palakpakan natin ang ating Panginoon, no? Alam niyo po, sa isang race sa Olympics, si Derek Redmond, siguro matagal na to, no, nangyari siya nung Olympics Barcelona 1992. Siya yung athlete, makikita niyo hindi ko na nilagay yung for the sake of time, hindi ko na nilagay yung video. Siya yung sprint siya, British siya, at sumali siya sa Olympic for sprint. Ngayon, kalagitnaan ng game, na-tore yung hamstring niya. Yung hamstring is the muscle dito sa legs natin. So, kapag nasira yung muscle, napunit. Usually kasi pag kapag masyadong maraming strain yung katawan natin, syempre tumatakbo yan 400 meters yun. I think 450. 450 meters na kailangan nilang na-tore yung kanyang hamstring. So, syempre, hindi siya makatakbo. Hindi siya makatakbo. Tapos, nandun pa lang siya sa kalagitnaan ng game, pero nandun pa rin yung kagustuhan niya na matapos yung race. So, pinapatigil na siya ng mga organizers nung Olympics, pero gusto pa rin niya magpatuloy. So, ang ginawa nung tatay niya yung katabi niya yan, parang coach din niya yan. So, sinamahan siya, no, inakbayan siya, inalayayan siya hanggang matapos yung race. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Sa buhay pananampalataya natin, hindi naman siya paunahan. Ang mahalaga, matapos natin ang pinapagawa ni Lord sa atin. Hindi kailangan magmadali. Hindi ito paunahan. Ito yung paglalakbay natin sa mga bagay na pinapagawa ni Lord. Katulad ni Redmond, may mga time na madadapa ka. May mga time na this 2025, sabihin natin, manghihina tayo. Pero alam natin, sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, siya rin yung mag-aagapay sa atin. Kumbaga siya yung tatay, katulad ng tatay ni Redmond, siya yung magsisilbing alalay natin, kalakasan natin, para matapos natin yung race na pinapagawa ni Lord sa atin ngayong 2025. No, sabi natin, magsimula, magtiwala, magpunyagi. Magsimula ka na, kapatid. Ano ba ang mga bagay na gustong pasimulan ni Lord sa'yo ngayong 2025? Kapag nagsimula ka na, huwag mong kalimutan, huwag mong alisin yung pagtitiwala mo sa Kanya. At habang nilalakaran mo yung mga bagay na gustong pagawa sa'yo ni Lord, magpunyagi ka. Yan yung perseverance. Yan yung endurance na sinasabi natin. Sabi natin, ang ating pagtitiwala sa Diyos sa ating takbuhin ay magbibigay kalakasan at walang humpay na pagsulong sa ating mga layunin. Isaiah chapter 40 verse 31, ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas, lilipad sila gaya ng isang agila, tumakbo man sila, hindi mapapagod. Lumakad man sila, hindi manghihina. Ngayon, paano ba tayo magsisimula ngayong 2025? Paano tayo magsisimula sa walang humpay na pagsulong? Yung sinasabi nating relentless momentum. Paano ba tayo magkakaroon ng relentless momentum ngayong 2025? Meron lang po tayong 3 punto. Una, kaalaman sa layunin.
Dapat alam mo kung ano ang iyong layunin ngayong taon. Dapat alam mo kung ano ang pinapagawa sa iyo ng ating Panginoon ngayong taon. Basahin natin. Sa unang Korinto, verse 9:24, sabi natin, hindi ba ninyo, ano sabi diyan? Hindi ba ninyo nalalaman? Hindi ba ninyo nalalaman na sa paligsahan, sa pagtakbo, ang lahat ay tumatakbo, ngunit iisa ang nagkakamit ng gantimpala. Mahalaga na alam natin kung ano ang pinapagawa ni Lord. Merong isang commercial, I think that's BFP, yung Bureau of Fire Protection, ligtas ang may alam. Sino na yung nakarig nun? No, ligtas, may ano lang kasi ako na meme, di ba? Nung nalaman daw niya, nasaktan siya. Ewan ko lang ano yung nalaman niya. Sabi niya, akala ko ba sinasabi niya, ligtas ang may alam. Pero bakit nung nalaman ko, nasaktan ako. Iba pala yung sinasabi niya. Sabi natin, ligtas ang may alam. Dapat alam mo kung ano yung pinapagawa ni Lord sa'yo. Kapag hindi mo alam, sabi naman ni Susan Roses, wag mahihiyang magtanong. Tama po ba? Kung ano na sorry po. Siguro sa gamot to, no? No, huwag kang mahiyang magtanong. Kung meron kang pagtatanungan, hindi yung kapwa mo. Sino? Si Lord. Si Lord ang dapat mong pagtanungan kasi siya ang nakakaalam ng lahat sa iyong buhay. Siya ang nakakaalam ng kakayahan mo. Siya ang nakakaalam ng mga bagay tungkol sa iyo. Huwag tayong maghihiyang magtanong kay Lord. No, sabi natin, being natatanging landas at layunin na inilaan ang Diyos para sa iyo. Tama po ba mga kapatid? Ngayong 2025, meron nang nakahanda si Lord. Ngayon pa lang 2025, nagsisimula pa lang tayo sa January, andun na si Lord sa December. Alam niya na yung mangyayari lahat sa buhay natin. Meron na siyang inihanda para sa iyo. Sabi sa Jeremias 29 verse 11, alam natin lahat to. Sabi diyan, alam ko kung papaano ko tutuparin. Ang ganda pala sa Tagalog ng Jeremiah 29:11. Basahin po natin ha. Alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan nyo at plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Anong sabi ni Lord? Alam ko kung papaano ko tutuparin ang pangako ko sa iyo. Alam ko kung papaano ko tutuparin ang plano ko sa iyo. Ibig sabihin yan, ang bawat tao, ang bawat isa sa atin, may plano si Lord. Alam ni Lord kung paano niya tutuparin yon para kay Brother Dondon. Alam ni Lord kung paano niya tutuparin yon yung plano niya para kay Brother Daryl. Iba-iba ang plano ni Lord sa atin. Iba-iba yung landasin na ibibigay ni Lord sa atin. Pero kahit gaano man tayo kaiba-iba, alam ni Lord kung paano niya tutuparin yun. At tutuparin niya yun kasi tapat siya sa kanyang mga pangako. Amen po? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Kaya ang sabi natin, bibigyan ka ng kakayahan at kaalaman ng Diyos upang iyong mapagtagumpayan ang landasin na kanyang inilaan sa iyong buhay. So ano man ang plano ni Lord sa iyo, bibigyan ka niya ng kalakasan, bibigyan ka niya ng karunungan at katalinuhan para mapagtagumpayan mo yung mga pinapagawa niya sa iyo. Siguro marahil yung iba sa atin may plano si Lord para maging misyonaryo. Diba? Yung iba sa atin, may plano si Lord para maging kingdom financiers. Yung iba sa atin, may ginugroom na pala dito si Lord para maging susunod na pastor ng Faith Works. Alam ni Lord kung paano niya tutuparin yung bawat pangako niya sa atin ngayong taon. Dahil nga po, ang gusto ni Lord, dapat nasa Kanya lang tayo nagtatanong kung ano ba yung plano natin sa ating mga buhay. Sabi natin, ang patuloy na pagpapalalim ng relasyon sa Diyos at pagbababad sa Kanyang presensya ay susi sa pagbibigay ng revelasyon at malinaw na direksyon sa iyong layunin. Intimacy, katulad ng sinabi ni Pastora, di ba? Yung intimacy natin kay Lord, yung relationship natin kay Lord, the more na close ka kay Lord, the more na mas nare-reveal niya yung mga plano niya sa'yo. Katulad sinabi natin, sino ba nakakaalam ng buhay natin? Ang ating Panginoon.
pansinin mo yun, di ba pag yung tao close mo, lahat ng galaw niya, lahat ng mga plano niya, at lahat ng nangyayari sa buhay niya, alam mo. Tama po ba? Sa asawa mo, na lagi kayo magkasama sa bahay, alam mo yung gesture ng asawa mo. No, kapag medyo nagdadabog na yun, alam mo na kung ano ibig sabihin. Ganon din sa ating Panginoon. Kapag nagbabad ka sa kanyang presensya, kapag niloob mo o talagang nilayon mo na, Lord, gusto ko maging close talaga sa'yo this year. Na Lord, gusto ko talaga magkaroon ako ng intimate relationship sa'yo. That is the time also na yung mga plano niya, unti-unti niyang i-reveal sa iyo. Kaya nga di ba sabi, yun mag-a-apply yung huwag kang mahihiyang magtanong. Dahil close na kayo ni Lord, na Lord, ano ba yung gusto mo sa akin this 2025? Na Lord, nasaktan ako last year, pero ano ba, para saan ba yung sakit na ramdaman ko last year? Na Lord, pinagpala mo ako last year, binigyan mo ko ng business, binigyan mo ko ng promotion sa trabaho ko. Lord, ano ba yung gusto mong gawin ko sa mga kayamanan at sa mga resources na meron ka ngayon? Na meron ako ngayon. Dahil close ka sa Kanya, alam mo na si Lord sasagot sa mga bawat panalangin natin. In Salmo chapter 16 verse 11, sabi niya, ituro nyo sa akin ang landas patungo sa buhay na puno ng kasiyahan. At sa piling nyo, aking matatagpuan ang ligayang walang hanggan. Kapag intimate ka kay Lord, dun mo talaga mahanap yung sinasabi nating joy. Tama po? Kapag intimate ka kay Lord, kapag meron kang relasyon sa Kanya, kapag inuna mo ang relasyon mo ngayong taon kay Lord, alam mo na sa buong taon, mararanasan mo yung kaligayahan na hindi kayang ibigay ng mundo. Di ba po? Amen. So that's number one. Number one, dapat nandun yung ating kaalaman sa ating layunin. Kung ano yung mga pinapagawa ni Lord. Pangalawa po, kahusayan sa ating takbuhin. Excellence. Excellence. Sabi sa unang Korinto chapter 9 verse 24, kung gayon, pagbutihin nyo ang pagtakbo. Pagbutihin. Ibig sabihin niyan dapat excellent tayo. Excellent saan? Excellent sa pagpupuri sa ating Panginoon. Excellent sa mga bagay na gustong ipagawa ni Lord sa ating buhay. Sabi natin, piliin mong huwag maging pangkaraniwan. No? Sabihin natin madalas, hindi, okay na yan, makapagsimba lang ako. Basta makita lang ako ni pastor. Naging attendance checker pala si pastor. No? Oy, Sunday ngayon, kailangan magsimba ako, kailangan makita ako ni pastor. Para hindi ako i-text na kamustahin, bakit hindi ako umattend. No? Kumaway ka kay pastor, okay na, attendance. No? Ganun ba yung gusto natin na paglilingkod? Ganun ba yung gusto natin na klase ng buhay Kristiyano? Sabi natin, dapat kapag Kristiyano ka, dapat excellent ka sa lahat ng iyong ginagawa. Hindi lang sa loob ng iglesia. Hindi lang dito sa church. Dapat sa lahat ng ginagawa natin, kung Kristiyano ka, we make sure na we do it with excellence. Sabi nga, di ba, ang sabi ng speaker, ang ganda ng sinabi ng speaker, we don't pursue success. We pursue excellence. Kasi byproduct, yung sinasabi niya na byproduct yung success sa pagiging excellent natin. Kasi yung success lilipas din yan eh. There is a season na successful ka. Let's say for example, you're in a company, no, na-promote ka into VP, mga executive level. Pero may season lang yun. Kasi eventually, you'll retire. Tatanda ka. Diba? Kung doon ka nakatuon, after nun, wala na. Pero pag excellent ka, kahit mag-retire ka man, kahit saan ka dali ni Lord, yung excellence mo, madadala mo lagi yun. And that's a way of worshiping God. That's a way of glorifying God for whatever skills, whatever talents, and whatever knowledge na binigay niya sa atin. Sabi sa Colossus chapter 3 verse 23, anuman ang inyong gawin ninyo ito ng buong puso na para sa Panginoon at hindi para sa tao. So you're asking, Lord, Pastor, paano ko magkakaroon ng excellent? Na po, sinagot na tayo ng ating Panginoon. Paano daw po, gawin mo daw ito ng buong puso na para sa Panginoon at para hindi sa tao. Hindi lamang po dito sa loob ng church, maging sa tahanan, maging sa trabaho, maging sa kung nasaan ka man, gawin mo ang mga bagay na ginagawa mo para sa ating Panginoon. Bakit? Kasi pag ginawa mo sa tao, madidisappoint ka eh.
Kapag meron kang bagay na merong pinapagawa yung isang, sabihin na natin, yung manager or yung ano natin, yung mga taong merong authority over us, when we do it for people, tendency, kapag nakita natin na may mali sila, meron silang kapintasan, ayoko nang sumunod. Nakaka-disappoint yung manager ko. Pero kapag ginagawa mo ang mga bagay para sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi mo tinitignan yung tao. Tama po ba? Nakakaya mo na, Lord, gusto kong magpatuloy sa trabaho, gusto kong ibigay yung best ko ngayong 2025 kasi ikaw ang pinaglilingkuran ko. Ano man ang gagawin ko ngayong 2025, I acknowledge na ikaw ang Diyos ko, ikaw ang boss ko, ikaw ang manager ko. At dahil sa yung boss at manager natin, siya rin yung magbibigay ng bonus sa atin kasi nag-perform tayo ng mahusay. Tama po ba? Di ba usually meron tayong performance review? Di ba kapag maganda yung performance mo, meron kang bonus or incentives. No, ganun din si Lord. Kung siya tayo, naglilingkod tayo para sa Kanya, siya yung magbibigay ng mga breakthroughs, ng mga blessings natin kasi hindi tayo nagpasawalang bahala. Ang sabi natin, ang ating buong puso at pinakamahusay na pagtugon sa ating katawagan ay pagbibigay luwalhati sa Diyos. Kapatid, ano ba yung pinapagawa sa iyo ni Lord ngayong taon? Whatever it is, make sure you give your very best. Ano man yan, kapatid. Ikaw ba ay tinatawag para umawit dito sa harapan? Give it all your best. Na parang si Lord ay nandyan sa iyong harapan. Ikaw ba ay tinatawag na para maging ama at ina ng iyong tahanan? Give your very best to become the parent ng iyong mga anak. Kayo ba ay mga kabataan, kayo ay mga anak, give your very best. No, para sa inyong pag-aaral, para sundin ang inyong mga magulang. Kasi yun ay paraan ng ating pagluwalhati sa ating Panginoon. Sabi po sa unang Korinto 10:31, kaya nga kung kakain kayo o iinom o anumang gawin ninyo ang lahat ng bagay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Again, excellent. We pursue excellence. The success, the blessings will follow. Sabi ni A.W. Tozer, the world doesn't need more Christians who are content to sit on the sidelines. It needs believers who will run the race with passion and purpose. Sabi nga natin, huwag tayong maging pangkaraniwang Kristiyano. Huwag tayong mga Kristiyano na come and go sa church. Huwag tayong mga klase ng Kristiyano na nabubuhay lang sa Kristiyano sa pangalan. Gawin natin na talagang nandun yung purpose, nandun yung intentionality natin para masabi talaga na ako ay isang Kristiyano at meron akong buhay na Diyos sa aking buhay. Amen po? Amen. Marapat na ibigay natin ang ating pinakamahusay na pagtakbo sapagkat naglaan nito ay ang ating Panginoong Hesus na ibinigay din ang pinakasukdulang biyaya, pagmamahal at paglilingkod para sa lahat. You might be asking, Lord, bakit nga ba ako nakakagawa ng best ko? Bakit nga ba kaya kong ibigay yung the most excellent service, most excellent praise sa ating Panginoon? Kasi si Lord mismo binigay niya yung best niya sa atin. Si Lord mismo ibinigay niya yung very best. No? At ang ating Panginoong Hesus yan. Maging sa klase ng paglilingkod ng ating Panginoong Hesus in His earthly ministry, alam natin na iyon yung pinaka-best niya lagi. Di ba yung kantang sukdulang biyaya? Di ba meron tayong ganun? Ganun yung klase na binigay niya. Hindi lang para makapagbigay ng biyaya, pero ang binigay ni Lord sa atin, yung sukdulan niyang biyaya. Yung sukdulan niyang habag para sa atin. So dapat nandoon yung ating kahusayan. No, sa pagsisimula natin ngayong taon, sa this 2025, anuman yung mga bagay na ipapagawa ni Lord sa atin, we make sure na Lord, ibibigay ko ang best ko. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, ibigay natin yung best natin kay Lord. Ayan. Amen, no? Amen. Tulog pa rin ba? Ayan, hindi na, no? Medyo gising na, no? So, pangatlong punto. Una, sabi natin, dapat alam mo yung layunin mo. Pangalawa, dapat ibigay mo yung best mo kay Lord, no? Dapat maging mahusay ka. Pangatlo, dapat makatuon tayo sa gantimpala.
Nakatuon tayo sa gantimpala. Ano ba'y gantimpalang sinasabi? Ang ganda po ng word na, di ba, price is yung Tagalog po ng price is gantimpala. Yung gantimpala is ganting pagpapala. Tama po ba? Ganting pagpapala. Si Lord lang yung gaganti sa'yo na bibigyan ka ng pagpapala. Tama po ba? Yung mga kaaway natin, ang ganti sa'yo, ganti ng sama ng loob. Tama po ba? Yun lang ibibigay sa'yo. Ganti ng sama ng loob, ganti ng masasamang salita. Pero kay Lord, kapag patuloy kang naglingkod sa Kanya, kapag binigay mo yung best mo sa Kanya, gagantihan Kanya ng pagpapalang walang humpay, walang makakapigil. Amen po ba? Amen. So yun yung pangatlo natin. Magtuon tayo dun sa reward na ibibigay sa atin, Lord. Basahin natin sa huli, sabi sa unang Korinto 9:24, kung gayon, pagbutihin nyo ang pagtakbo upang makamit ang gantimpala. No, kapag excellent pala tayo sa ginagawa natin, kapag nagkaroon tayo ng relentless momentum ngayong 2025, for sure, ibibigay ni Lord yung prize, yung gantimpala na nakalaan para sa atin. No? Sabi sa Pilipos, basahin natin, pinagsisikapan kong maabot ang hangganan ng takbuhin para sa gantimpala ng mataas na pagkatawag sa akin ng Diyos na kay Kristo Jesus. Sabi natin, higit sa mga pisikal na tropeyo at pagkilala, sikaping manatili sa ating takbuhin upang makapit ang walang hanggang gantimpala mula sa Diyos. No? More than the physical blessings. Alam naman natin si Lord, kaya niyang ibigay yung pagpapala para sa atin. But more than the physical blessing, gusto ni Lord ngayong taon, nakafocus tayo sa eternal reward. Yun yung gusto natin. No? Ang mga material blessing, kaya ibigay ni Lord, pero yung mga material blessing dito sa mundo, it will all come to pass. No? Mawawala din yon. Pero kapag nakatuon ka dun sa eternal reward in heaven, sa lahat ng ginagawa mo, hindi ka mapapagod. Tama po ba? Kapag nandun tayo, nakatutok na, Lord, gusto ko yung pamilya ko, lahat makakilala sa ating Panginoon. Kasi yung regalo mo, yung eternity sa aking pamilya, hindi tayo mapapagod na panalangin sila na magbahagi ng salita ng Panginoon sa kanila. Sabi sa Hebreo chapter 10 verse 35 and 36, kaya nga huwag ninyong itakwil ang inyong pagtitiwala ng may dakilang gantimpala, sapagkat kailangan ninyo ang pagtitiis upang pagkatapos maisagawa ang kalooban ng Diyos ay matatanggap niyong ang kanyang pangako. Kailangan daw mayroong pagtitiis. No, alam natin 'yan. Nasabi natin this 2025, ang buhay Kristiyano hindi siya puro saya. Ang buhay Kristiyano makakaranas ng mga persecution, makakaranas tayo ng mga paghihirap. Pero sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng banal na pagtitiis. At dahil sa banal na pagtitiis natin, makukuha natin yung katuparan ng kanyang mga pangako. Kasi hindi ka tumigil, ikaw ay nanatili. Sabi natin kanina, di ba? Manatili, magsimula, manatili, magpursige. At sa dulo, merong kang gantimpala. Amen po? Ang dulo ng ating takbuhin ay si Kristo at siya ang gantimpalang naghihintay para sa lahat ng nananatili at walang humpay na sumusulong sa kanyang layunin. The greatest reward, no? The greatest reward that we can have is our Lord Jesus Christ. Na sa dulo ng ating takbuhin, kapag natapos natin yung finish line, nakandun nakaabang sa ating Panginoon. Nandun nakaabang si Lord sa finish line. Nasasabihin niya sa atin, well done, my good and faithful servant. Na gusto natin this year, no, sa pagtakbo natin sa mga bagay na ipapagawa ni Lord, hindi tayo mapapagod, hindi tayo titigil, patuloy tayong magtitiwala at patuloy tayong mananalig sa Kanya. Amen po? Amen. Sabi sa pahayag, ang magtatagumpay ay bibihisan ng puting damit at hindi ko aalisin ang pangalan niya sa aklat ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan.
Ipapakilala ko sila sa aking Ama at sa kanyang maanghel na sila ang mga tagasunod ko. Di ba ang sarap niyan? Na sa dulo, ipapakilala ka daw kay God the Father, maging sa lahat ng anghel kasi hindi ka sumuko. Kasi nanatili ka hanggang dulo. Amen po, palapakan po natin ang ating Panginoon. Gusto natin mag-umpisa ngayong taong 2025. And by the grace of God, we will finish well and strong sa dulo. Walang mawawala. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, walang mawawala. Ayan, no? Kasama natin yan hanggang sa finish line, di ba? Sabi nila, tayo rin daw ang magkikita-kita saan? Sa finals, di ba? So gusto natin lahat tayo. Yung katabi natin ngayon, gusto natin, kapag pinakilala tayo ng ating Panginoong Jesus kay God the Father at sa lahat ng angels, kasama mo yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo ngayon, dapat kasama natin yan. No? Kapag napunta tayo sa langit, walang a-absent, walang maiiwan. Kaya kailangan nating manatili. Again, kailangan mo nang magsimula. Kailangan mong manatili, kailangan mong magpunyagi. Bilang pagwawakas, I'd like to call on the worship team. Sabi natin dito, simulan mo ang iyong taon ng walang humpay, ng may walang humpay na pagsulong sa kaalaman sa iyong layunin. Again, know your purpose. Know your purpose in the Lord. Alamin mo kung ano yung pinapagawa ni Lord sa ngayong taon na to. You know what? Because kapag ginawa mo yung mga bagay na hindi pinapagawa sa iyo, hindi mo rin makukuha yung pagpapala para sa iyo. Tama po ba? Ikaw, meron kang inutusan na tao. Hindi niya ginawa yung ginawa mo. Iko-comment mo ba siya? Kung ikaw manager ka, baka i-fire mo pa siya. Tama po ba? Dahil Boss, ang dami ko nang ginawa. Ginawa ko to. Paano na yung pinapagawa ko sa'yo? Boss, hindi ko nagawa eh. Kung ikaw yung boss, kahit napakadami niyang ginawa, appreciate mo siya. Pero kapag hindi niya ginawa yung gusto mong gawin, hindi niya rin makukuha yung reward. Hindi man niya rin makukuha yung commendation na nararapat sa kanya. Kaya this 2025, as we declare this year as the year of relentless momentum, no? Gusto natin alamin natin kung ano ang pinapagawa ni Lord sa ating buhay. At paano natin malalaman yon? Katulad ng sinasabi natin, yung intimacy natin kay Lord, yung relationship natin sa Kanya. The more that we are closer to God this year, the more He can reveal His plans to your life. Ang sabi niya kanina sa Jeremiah 29:11, alam ko kung papaano ko tutuparin ang mga plano ko sa iyo. Dahil may specific plan si Lord sa buhay mo this 2025. Dahil close ka sa Kanya, i-reveal niya yon. At si Lord din yung magbibigay sa inyo ng kaparaanan, ng resources para matapos mo yung layunin na pinapagawa niya sa iyo. Sabi natin, kahusayan sa iyong takbuhin. Let's give our very best to the Lord this year. And katulad nga nung sinabi ko kanina, ang sarap simulan yung taon na meron tayong worship festival. Ang sarap simulan sa unang linggo ng taon, nandito kayo para ibigay yung best nyo kay Lord. Para ibigay yung buhay nyo kay Lord. Para ibigay yung pagmamahal na nararapat kay Lord. At higit sa lahat, sabi natin, yung katuunan sa walang hanggang gantimpala. We always see in the lens of eternity. Ngayong 2025, sa lahat ng gagawin natin, always see in the lens of eternity. Meron ba tong eternal impact? Yung gagawin ko ba ngayong taon, meron ba tong eternal impact? Tandaan natin mga kapatid, ngayong taon, if we want to really glorify God, to give our very best, lahat ng gawin natin dapat meron siyang eternal impact. Paano yun? We share the gospel in everything that we do. Saan ka man mapunta, kahit sino kakilala mo, share the gospel. Share the gospel to the Lord, to those who are lost. Bilang pangwakas, sabi sa Hebreo chapter 12 verse 1, ang sabi po diyan, kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin na anumang hadlang sa pagtakbo natin. Again, sabi ko nga po, may mga palpak tayo noong 2024. May mga bagay tayong hindi nagawa
para sa ating Panginoon. May mga pangako tayong ibinigay kay Lord, pero kinalimutan natin. Kasi inuna natin yung mga pansarili nating interes at pansariling pangailangan. Iwanan na natin yun. Let's leave all those behind. Let's leave all those failures in 2024. As we move forward ngayong 2025, gusto natin, Lord, my eyes are on you. Na Lord, I will give my very best. I will give my life to you. Na Lord, ano man yung mga hindi ko nagawa noong 2024, Lord, hayaan mo na maghumakbang ako pasulong para masimulan ko yung mga bagay na magbibigay kaluwalhatian sa'yo. Sabi diyan, talikuran mo na. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, mamaya talikuran ka niya, no? Kasi talikuran mo na. Huwag niyo pong talikuran yung katabi niyo. Kapatid, talikuran mo na. Ano yung dapat mong talikuran? Yung mga kasalanang pumipigil sa atin para makapaglingkod tayo sa Diyos, para makapagpuri tayo sa Diyos. Alisin na ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Buong tagtiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos sa atin. Buong tiyaga. Hindi natin alam kung ano yung ibibigay sa atin ng 2025. Tama po ba? Ang daming uncertainties with the economics, with the health issues sa bansa. Ang daming uncertainties sa buhay. Tama po ba? Ang daming uncertainties in the future. Pero isa lang yung gusto natin. We believe to the one who holds the future. At yun ang ating Panginoong Jesus. Kaya on verse 2 sabi diyan, ito natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula simula hanggang katapusan. Pwede man natin gawin yon ngayong 2025, the first Sunday ng 2025 na Lord, ibibigay ko yung pagtitiwala ko sa iyo, itutuon ko yung paningin ko sa iyo dahil ikaw ang sandigan ng aking pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Pwede ba tayong tumayo? Basahin nga natin ng sabay-sabay yung verse 2. Sige po, sabay-sabay po tayo. Ito natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula simula hanggang katapusan. Sabi natin, simulang-simula naging tapat si Lord. At hanggang ngayon, hanggang bukas, hanggang kailanman, magiging tapat at mabuti siya sa atin. Kaya nararapat lamang na ituon natin ang ating paningin sa Kanya. Ibigay natin ang pananampalataya natin sa Kanya. Ibigay natin ang mahusay na papuri para sa ating Panginoon. Kaya ngayong 2025, sabi natin, magsimula na tayo. Kapag nagsimula ka na kay Lord, magtiwala ka sa Kanya, manatili ka sa Kanya, magpunyagi ka sa ating Panginoon. Amen po? Amen. Aming pagsunod sa inyo. Lord, habang nakataas ang aming mga kamay, Panginoon, Lord, ito po ay tanda ng aming pagsuko sa inyong kalooban. Ito rin ay tanda ng aming pagpapasakop sa inyong kapangyarihan. Hayaan mo, O Diyos, na mas babasbasan ang aming mga kapatid na ito. Pagpalain mo ang gawa ng aming mga kamay na Lord, this 2025, O Lord God, will be a year of breakthroughs. That this 2025, Panginoon, we will have that relentless momentum of following you, of glorifying you in everything that we do, O Lord God. Lord, hayaan mo, Panginoon, ang aming buhay ay magsilbing banal na sakripisyo, mabangusam-iyo, Panginoon. Hayaan mo rin, Panginoon, ang aming paglilingkod ay maibigay namin ng pinakamahusay para sa inyong kaluwalhatian, Panginoon. Lord, samahan mo kami at balutin mo kami ng iyong kapayapaan, ng iyong pag-ibig at ng iyong galak, Panginoon. Sa aming pag-uwi, sa aming tahanan, Panginoon, ingatan mo kami, bitbit namin
ang mga buhay na salita na pinagkaloob mo sa amin ngayong umaga. Bitbit namin ang pag-asa, bitbit namin, Panginoon, ang patuloy na pagluwalhati at pagpupuri sa inyo. Dahil Ikaw ang Diyos naming buhay, Ikaw ang Diyos naming mabuti, Ikaw ang Diyos namin na tapat. At kayong po, Panginoon, ang tunay na sentro ng aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. In Jesus' name, Amen and Amen. Morning po, mga kapatid. God bless. Buhay ko ng buhay.